At tungkol naman doon sa sinabi kong tuta, ay talaga naman tuta ang Supreme Court when it comes to this particular issue of the impeachment of Inday Sara. Kasi wala naman sa kapangyarihan nila yan eh. Eh bakit sila nakikialam? Ang kapangyarihan ng pag-impeach ay exclusive power yan ng Congress. At yung sinasabi nila na, ito halatang halata eh, nang sinasabi doon sa kanilang decision na ang process of impeachment should not be used for political, to even out political scores. Sabi niya gano'n, eh hindi naman tungkol sa pamumuliin eh. Nagkaroon talaga ng hearing. Paano masasabing walang due process? Ilang beses nag-appear doon si Sara. Ilang beses doon nagpresenta ng mga dokumento at doon ay nalaman na meron palang mga Mary Grace Piatos. Yun na nga lang doon sa AAFP Youth Seminar. Ang sabi ng nagsumite ang OVP ni Sara ng certification na sila ay gumastos ng 15 million doon sa seminar. Eh ang sabi ng AFP, wala kami tinanggap na pera sa inyo, wala kayong ginastos dyan dahil lahat yan budget namin. Doon pa lang kita mo na agad yung pagnanakaw ng pondo. And yet sasabihin mo sa akin, it's all about politics. Eh paano yung 125 million na dinibus in 11 days? Ang sabi nga ng PNP, kahit sila with a nationwide network of informants, hindi nila kayang gawin mag-disburse ng 125 million in 11 days. Saan napunta yun? At saka yung manner of disbursement na hindi ibinigay doon sa mga tao, kundi sa isang tao lang ibinigay. Eh supposed to be yung disbursement officer ang mag-release doon isa-isa. At lahat yun ay identified at merong pirma. Eh dito, isang tao lang yung kumuha. Yung chief security lang ni Sara. So anong sinasabi nila? Ano pinagsasabi ng Supreme Court na this is not supposed to be used for exacting political vengeance? So, anong pinagsasabi nila na walang due process si Sara? Eh kaya nga magkaka-trial eh. Dahil yun ang due process eh. At nag-trial, nag-hearing naman sa committee, sa Congress, dumaan ang plenary. Anong sinasabi ng Supreme Court dito na lack of due process? Eh di talagang tuta sila.